Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 1561. Hey! Kapag alam ng mga pamilyang aristokratikong US na maaari lamang tayong pumili mula sa dalawang mga zone ng panganib, alam ko na tiyak na pipiliin nila ang maliwanag na bundok ng nyebe, na mas malapit at hindi mapanganib. Panipi. Nag-shock si Nash at idinagdag, ngunit salamat sa kabutihan na naisip ni Jackie ang isang plano at gumawa ng mga kasunduan sa lahat ng maaga. Ito ay kung paano namin napigilan ang mga puwersa mula sa dagat mula sa matagumpay na pagmamaneho ng isang kalso sa pagitan namin. Pagkatapos lamang maaari nating ibalik ang kayamanan ng hindi naghihirap ng malaking pagkalugi. Panipi. Tama iyon. Totoo na kami ay maswerte na magkaroon ng Jack, kaya matalino at malakas sa pakikipaglaban. Pinatay niya ang napakaraming mga mandirigma mula sa Hall of Divine Royal, at pagkatapos lamang ay sumuko sila sa pag-atake sa amin at makatakas. Panipi. Emosyonal si Kenneth nang isipin niya ang nangyari ng ilang araw bago. Ang mga monsters ng Blackwind Island ay hindi lamang malakas, ngunit madalas silang lumilitaw sa mga pangkat. Hindi nakakagulat na nakakatakot sila. Panipi. Sa palagay ko ay napakalakas ng puno. Isang matanda sa rurok ng katayuan ng tunay na Diyos mula sa pamilyang Lucas ay talagang pinatay kapag hindi siya maingat. Panipi. Ang isa pang nakatatanda mula sa puting pamilya ay nakipag-usap sa isang panghihinayang. Ang punong iyon ay talagang kakaiba. Sino ang nakakaalam kung bakit napakalakas nito? At matalino din ito. Salamat sa kabutihan hindi ito makagalaw. Kung maaari itong tumakbo tulad ng mga monsters, mas mahirap para sa amin na labanan ito. Panipi. Nag-furrow din si Nash ng kanyang mga browser. Ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng isang puno na tulad nito. Sa palagay ko may kinalaman ito sa bola ng bato. Inisip ni Jackie tungkol dito at gumawa ng isang hulaan, sinabi ng mga tao ng Hall of Divine Royal na mayroong isang malakas na puno ng sinaunang puno sa panganib na zone, at nakita namin ito. Nangangahulugan ito na ang lahat ng mga sinaunang puno ay magkatulad na uri, at ang tanging punto ng pagkakapareho sa pagitan nila ay lahat sila ay may isang orb na bato sa kanila. Iyon ang dahilan kung bakit sa palagay ko ay may kinalaman ito sa bato ng bato. Panipi. Dito, tumahimik sandali si Jackie bago magpatuloy, gayon din, may napansin akong kakaiba. Ano ito? Agad na tiningnan ng lahat si Jackie sa pag-asa, ang kanilang mga mata ay napuno ng pagyuzisa. Habang kinukuha ko ang bola na ito ng bato, natanto ko ang isang problema. Ito ay talagang sumisipsip ng chi sa maliit na dami. Hindi ko maiwasang maging kainahinala at isipin kung ito ay isang uri ng buhay na bagay. Kung maaari itong sumipsip ng chi sa sarili nito, hindi ba ito nangangahulugan na magagawang linangin ang sarili? Panipi. Hindi tinalo ni Jackie ang paligid ng bush. Inilibot niya ang kanyang palad at kinuha ang bato orb sa labas ng kanyang martial singsing, na ipinapakita ito sa lahat. Ito ay tunay na sumisipsip ng chi, ngunit hindi sa napakabilis na bilis. Napakabagal. Panipi. Natigilan ng lahat matapos nilang maobserbahan ito ng ilang sandali. Bakit nila sinisipsip si chi? Maliban kung maaari nilang tunay na linangin ang kanilang sarili. Panipi. Sumimangot si Kenneth. Malumanay na kumatok si Lancelot ng kanyang kamay sa ibabaw nito at inilagay ang kanyang tainga. Kakaiba. Wala. Hindi rin ito tunog. Huwag sabihin sa akin na ito ay ilang uri ng itlog. Panipi. Tumawa si Mason matapos niyang sabihin iyon. Haha, huwag masyadong magsalita. Ang mga asides mula sa hindi pangkaraniwang kulay nito at ang katotohanan na mayroon itong ilang mga kakaibang inscription sa ibabaw nito, ang bagay na ito ay mukhang isang fossil ng isang dinosaur egg na hinuhusgahan mula sa laki nito. Siguro ito ay talagang itlog ng halimaw. Kung iyon ang kaso, kung gayon maaaring wala itong kinalaman sa pagsira sa tunay na katayuan ng Diyos. Panipi. Walang paraan. Umiling-iling si Lancelot. Kung ito ay isang fossil, bakit kukunin nito ang chi? Bukod, bakit ito lilito sa tuktok ng 7 malalaking puno sa 7 panganib? Hindi sa palagay ko ang lahat ng ito ay nagkataon. Sa halip parang may isang espesyal na inayos ito. Panipi. Espesyal na nakaayos. Ang mga salita ni Lancelot ay maliwanag na sinaktan ang isang bagay sa loob ni Jack. Ngayon nabanggitin mo ito, sa palagay ko ay inayos ito ng mga tao mula sa nakaraan. Ang bagay na ito ay sumisipsip ng chi sa kanyang sarili at inilalagay sa mga panganib na zone, kaya mahirap para sa mga tao na hanapin ito. Ngunit ano ang paggamit ng chi pagkatapos na ito ay nasisipsip? Panipi. Og. May sakit ako ng ulo mula rito. Sa palagay ko hindi kami makakakuha ng anumang impormasyon sa labas nito.
Nagtataka ako kung ang master ng Divine King Sect ay natagpuan ng anumang bagay pagkatapos ng pagsasagawa ng pananaliksik ng matagal. Bukod dito, mayroon siyang kaunting mga itlog sa kanyang pag-aari. Panipi. Bumantong hininga si Nash at dahan-daang nagsalita. Kabanata 1562. Totoo iyon. Maraming araw na ang lumipas na. Nagtataka ako kung may nakita ba sila. Tila dapat tayong makahanap ng ilang oras upang mabayaran ang pagbisita ng banal na hari. Panipi. Naisip din ni Jackie ang isang bagay at hindi maiwasang sabihin na puwersa sa teritoryo ng dagat, sa palagay ko ay tinatawag itong Hall of Divine Royal. Ang mga pangalan ng Hall of Divine Royal at ang banal na sekta ay tila may kaugnayan. Mayroon bang koneksyon sa pagitan ng dalawang puwersang ito? Panipi. Alam ko, hindi niya inakala na ang unang nakatatanda ay magsasalita sa sandaling ito, noong bata pa sila, sa palagay ko sila ay mga kapwa-alagad ng parehong Panginoon. Nagmahal sila sa parehong babae, at hindi ginawang malinaw ng babae ang kanyang damdamin sa pagitan ng dalawa. Sa una, ang babae ay kasintahan ng master ng sekta ng banal na hari, ngunit sa palagay ko ay nahuli siya sa kama kasama ang master of the Hall of Divine Royal. Kaya't pinatay ng guro ng banal na hari ng hari ang babae, at ang dalawang alagad ay naging mga kaaway mula noon. Panipi. Dito, tumigil si Kenneth ng ilang sandali bago magpatuloy, at sa pagitan ng dalawa, pinili ng guro ng Hall of Divine Royal na umalis sa mainland at pumasok sa karagatan. Kaya ang master ng sekta ng banal na hari ay ang kapwa-alagad ng kasalukuyang master ng Hall of Divine Royal. Panipi. Ang dalawa sa kanila ay talagang inaprubahan sa ilalim ng parehong master. Hindi ba magiging mahirap kung ang dalawang puwersang iyon ay magpasya na gumawa ng isang alyansa? Sino ang maaaring sumalungat sa kanila noon? Panipi. Nagdilim ang ekspresyon ni Tito matapos niyang marinig ito. Nagsalita siya ng may nag-aalala na tono. Hey, hindi ko akalain na mangyayari ito. Bagaman hindi pa sila nakikipag-ugnay sa loob ng maraming taon at hindi na sila nakikita ng bawat isa bilang mga kaaway na may mortal, at nabawasan ang puot sa pagitan nila, naniniwala pa rin ako na hindi sila makikipagtulungan sa bawat isa. Ang master ng Divine King Sect ay may isang magandang pagkatao. Tulad ng para sa master ng Hall of Divine Royal, habang hindi ako pamilyar sa kanya, hindi ko akalain na siya ay isang mabuting tao. Pagkatapos ng lahat, hinikayat niya ang kasintahan ng kanyang sariling kapwa-alagad. Panipi. Nag-choke si Kenneth at nagsalita. Tila hindi sila gagawa ng isang alyansa kahit anong mangyari. Wala kaming dapat matakot noon. Panipi. Nagbigay si Jackie ng isang mapait na ngiti at nagsalita ng may damdamin, na alam na ang dalawang alagad mula sa nakaraan ay talagang magiging masters ng gayong makapangyarihang puwersa. Sige, lahat, pumunta at magpahinga. Nagawa naming makakuha ng maraming masidhing damo sa oras na ito. Ito ay sapat na para sa paglilinang ng lahat sa ngayon. Lalo na para sa mga nasa advance na yugto ng katayuan ng tunay na Diyos, dapat mong magsikap. Kung si Jackie ay namamahala upang makahanap ng isang bagay mula sa bato orb, at natuklasan namin ang pamamaraan upang masira sa panghuli katayuan ng Diyos, magkakaroon ka ng pagkakataon na gawin ito. Panipi. Nag-flash si Nash ng isang nasiyahan ng ngiti at sinabi sa lahat na umalis at magpahinga muna. Itinago ni Jackie ang lahat at lumakad, itinaas si Kylie at dinala siya sa lugar kung saan siya nanatili. Tatay, hulaan kung anong antas ng paglilinang ako ngayon. Agad na nagtanong si Kylie, ngumisi. Ang maliit na batang babae ay nais na bigyan si Jackie ng isang sorpresa kanina. Ikaw ay pang-anim na baitang martial artist nang umalis ako. Mula sa iyong mga hitsura, siguradong hindi ka lamang isang ikapitong grader. Hindi ka magiging masaya kung ikaw ay isang ikapitong grader. Panipi. Naisip ito ni Jackie at sinabing, sa palagay ko dapat kang maging isang 8 grade martial artist ngayon, di ba? Hehe. Napangiwi si Kylie nang marinig niya ito. Kung bumalik ka ng 2 araw bago, tatay, magiging ako ay isang ika-8 grade martial artist. Ngunit nasira na ako sa ika-9 na grado kahapon. At nasira na si mommy sa antas ng isang pang-9 na grade grandmaster. Huwag sabihin sa kanya na sinabi ko sa iyo. Nais niyang bigyan ka ng sorpresa. Panipi. Malikot na batang babae. Narinig ito ni Jackie at malumanay na tinapik ang ulo ng kanyang anak na babae. Bago ko ito nalalaman, 7 taong gulang ka na. Mabilis na lumipas ang oras. Panipi. Oh, tama. Sinabi ni mommy na nais niyang mabilis na masira sa katayuan ng demigod. Kapag nagawa niya, makakalipad siya. At maaari kanyang sundin saan ka man pumunta, at magagawa niyang ipagtanggol ang sarili. Panipi. Kabanata 1563. Mabilis na naisip ni Kylie ang isang bagay at sinabi kay Jackie ang lahat ng ito. Sige, nakuha ko ito.
Magandang batang babae, sa susunod na ang iyong mommy ay may anumang nasa isip, sabihin sa kanila kay tatay. Maunawaan. Panipi. Ngumiti si Jackie at sinabi kay Kylie, sige. Dadalhin kita at si mommy sa ilalim ng bundok upang maglaro sa gabi. Kumusta naman yan? Panipi. Okay. Yay! Maaari kaming lumabas upang maglaro. Panipi. Sigaw ni Kylie. Sa gabi, si Jackie ay hindi nagmadali upang magsaliksik sa bato orb. Sa anumang rate, pag-aari na niya ito, at mayroon siyang oras upang pag-aralan ito. Matapos niyang samahan ang kanyang anak na babae at asawa sa ilalim ng bundok, nagpahinga siya sa buong gabi. Kinaumagahan, si Jackie ay malapit nang ilabas ang bato orb upang pag-aralan ito. Hindi niya inakala na ay drag ni Fiona sina Andrew, Theodore, at Joanne upang makita siya sa oras na ito. Nang makita niya ang apat sa kanila at ang nagngangalit na ekspresyon ni Fiona, alam ni Jackie na si Fiona ay dapat na lubos na inaasahan ang isang bagay. Kinaladkad pa niya ang kanyang ina. Si Jack, hindi ba ikatlong batang may bahay na sinabi ni Cabello na bibigyan nila ang ilan sa kanilang kayamanan sa iyo ang tubig na naglilinis ng tubig sa buto o isang bagay? Ano ang nangyari? Nakalimutan ba niya? Panipi. Tanong ni Fiona, ngumisi. Tama iyon, Jack. Nais naming makita ka kahapon, ngunit sinabi ng iyong ina na nagsusumikap ka sa labas. Kaya't pinigilan niya kami na makita ka, upang hayaan kang magpahinga ng maayos. Kita nyo, nagmamalasakit kami sa iyo. Panipi. Tiningnan din ni Theodore si Jackie na may ngiti sa kanyang mukha. Huwag kang mag-alala. Mayroong apat lamang sa iyo dito, kaya hindi ito magiging isang problema. Isang drop lamang ang bawat tao ang gagawa ng trick. Panipi. Nagbigay si Jackie ng isang mapait na ngiti at kumuha ng isang maliit na lalagyan ng porselana. Pagkatapos ay kinuha niya ang apat na higit pang mga bote at bumagsak ng isang solong patak ng tubig na naglilinis ng tubig sa buto sa bawat isa sa apat na bote. Pagkatapos ay itinulak niya sila sa lahat. Ay hindi ba masyadong bumaba? Kinuha ni Andrew ang bote mula sa kamay ni Jack at sumimangot. Tila hindi siya nasisiyahan. Jack, sigurado ako na marami ka sa bote na iyon. Seryoso, ang aking anak na babae ay napakaganda, at ikinasal siya sa iyo. At ang aming pamilya ay ginagamot ka ng mabuti. Bakit ka masyadong kuripot? Hindi ka ba masyadong Miss Early, binibigyan lamang ako ng isang patak? Panipi. Hindi rin nasisiyahan si Fiona. Nagsalita siya sa isang maasim na tono. Nagdilim ang ekspresyon ni Jack nang marinig niya ito. Lahat kayo ay mas matanda, kaya ang isang pagbagsak ay sapat upang linisin ang iyong buong katawan. Kailangan mo lamang ihalo ito sa mainit na tubig at magbabad sa tubig sa loob ng kalahating oras, pagkatapos ay maaari kang maging isang first-grade martial artist na. Hindi ba iyon sapat para sa iyo? Bukod, kahit na ako ay kuripot, hindi ko bibigyan ng isang ina lamang ang isang solong pagbagsak, di ba? Panipi. Si Fiona ay patuloy na matigas ang ulo, kung gayon paano natin malalaman na lihim mong bibigyan ang iyong ina ng isa pang pagbagsak sa ibang pagkakataon? Hey! Maaari kitang bigyan ng 2 patak kung nais mo ngunit ang iyong katawan ay hindi makukuha. Hindi mo lamang linisin ang iyong katawan, ngunit mamamatay ka rin habang nagbabad ka sa tubig. Isipin ito para sa iyong sarili noon. Panipi. Nagsalita si Jackie na may malamig na ngiti sa kanyang mukha. Kabanata 1564. Gasp! Huminga ng hininga si Fiona matapos niyang marinig ang mga salita ni Jack. Natakot siya ngayon. Ang 2 patak ay papatayin ka. Huwag alalahanin noon. Kukuha ako ng isang drop. Panipi. Salamat, young Master Jack. Binigyan ni Theodore si Jackie ng isang fist-to-palm sulot, ang kanyang damdamin sa isang tanggal. Ang kanyang anak na lalaki ay hinimok si Jackie ng labis dati, gayunpaman ay ginagamot pa rin siya ni Jackie. Naging pasensya siya sa kanya. Marahil ang kanyang anak ay nararapat na mamatay. Hey! Walang alalahanin. Panipi. Nag-choke si Jackie. Pagkatapos lamang ay umalis si Fiona, Andrew, at Theodore. Ang ikatlong batang may bahay na si Cabello ay nagnanakaw ng kayamanan na ito, di ba? Parang gusto ka talaga niya. Masisira ba siya ng master ng pamilyang Cabello para dito? Panipi. Matapos umalis si Fiona at ang iba pa, nagtanong si Joanne nang may pag-aalala sa kanyang tinig. Huwag kang mag-alala, nanay. Si Master Cabello ay isang magandang tao. Sinabi sa akin ni Daniela na alam ng kanyang ama ang tungkol dito, at siya mismo ang nagbigay sa amin. Ngayon ang relasyon sa pagitan ng aming mga pamilya ay mabuti. Naniniwala ako na hindi ito magiging katulad ng dati, kung saan nakita ng 2 pamilya ang bawat isa bilang mga kaaway ng mortal. Panipi. Ngumiti si Jackie at tiniyak ni Joanne. Ma'am, pagkatapos ay maaari akong makapagpahinga. Wala akong pakialam sa paglilinang ng aking sarili.
Masyado na ako. Tiyak na huli na para sa akin upang simulan ang pagsasanay ngayon. Kung hindi ako maaaring maging isang manlalaban, tiyak na hindi ako magiging isang tao sa katayuan ng panghuli Diyos na maaaring mabuhay ng 200 taon. Ang tanging nais ko lang ay makita kang humantong sa isang masayang buhay. Panipi. Tumango si Joan at nagsalita, makapal ang kanyang tinig ng emosyon. Nanay, kahit na hindi ka maaaring maging isang manlalaban, ikaw ay maging isang martial artist sa sandaling linisin mo ang iyong katawan. Mas malakas ka kaysa sa mga regular na tao, at hindi bababa sa hindi ka madaling magkasakit. Siyempre, kung iyon ang kaso, naniniwala ako na mabubuhay ka ng mahabang buhay ng walang problema, nanay. Panipi. Kinuha ni Jackie ang kamay ng kanyang ina at ngumiti. Sige, tulad ng para sa iyo, inaasahan kong magagawang magtagumpay sa lalong madaling panahon. Sinabi sa akin ng iyong ama na ang kakayahang makahanap ng paraan upang masira sa tunay na katayuan ng Diyos ay lubos na kahalagahan, pati na rin kung sino ang magiging unang makahanap ng daan. Maaaring baguhin nito ang lahat sa hinaharap, at maaaring baguhin nito ang buong istruktura ng paglilinang mundo. Dapat kang magsumikap. Pagkatapos ng lahat, ang puting pamilya at ang aming mga kamag-anak mula sa pamilyang Taylor na sumama sa amin lahat ay umaasa sa iyo upang maprotektahan sila. Panipi. Tumango si Joan sa kanyang ulo at same time na nagsalita, ngunit naniniwala ako na masisira ka sa tunay na katayuan ng Diyos. Si Selena ay may magandang talento din. Inaasahan ko na siya ay makaka-up sa iyo at maging isang manlalaban sa panghuli katayuan ng Diyos. Panipi. Tiyak na magsusumikap ako, nanay. Pinutok ni Jackie ang ulo. Ngunit sa oras na ito, ang ilang mga kabataan mula sa puting pamilya ay tumatakbo sa Young Master Jack, mayroong 2 kababaihan sa ilalim ng bundok na nais makita ka. At mayroon silang mga anak na kasama nila. Panipi. Ang isa sa mga kabataan ay agad na naiulat kay Jackie sa isang magalang na tono. Gusto nila akong makita. At may mga bata. Panipi. Naguguluhan si Jackie. Sinabi ba nila kung sino sila? Hindi nila ginawa. Sinabi lang nila na malalaman mo sa sandaling makita mo sila. Panipi. Agad na sumagot ang binata. Sige. Pupunta ako sa kanila. Panipi. Kabanata 1565. Tumango si Jackie sa kanyang ulo at sumagot. Sige, lalabas na ako sa iyong buhok ngayon at maghanda na linisin ang aking katawan at maging isang martial artist sa lalong madaling panahon. Kagabi, itinuro pa sa akin ng iyong ama ang ilang kaalaman tungkol sa sining ng paglilinang. Panipi. Nagbigay ng isang maliit na ngiti si Joan. Sinundan ni Jackie ang mga kabataan at mabilis na bumaba sa bundok. Pagbati, kataas-taasang mandirigma. Ang 2 babaeng may edad na nasa edad ay bawat isa ay may hawak na bata. Nang makita nila si Jack, agad silang lumuhod. Mayroong ilang mga bodyguard sa likuran nila. Ikaw bakit kayong 2 dito? Tumulo ang puso ni Jack nang makita niya ang 2. Nakita niya ang 2 ito minsan nang magpakasal siya. Ito ang 2 asawa ni Fernando. Ang isa sa kanila ay pinangalanang Saray, at ang isa pa ay Ilog. Hindi alam ni Jackie kung paano ipagbigay alam sa kanila ang nangyari kay Fernando. Isang buwan na ang nakalilipas, sa wakas ay sinabi niya kay Lana na ipaalam sa kanila ang sitwasyon. Samantala, napuno siya ng panghihinayang, at hindi niya alam kung paano niya mababayaran ang 2. Pagkatapos ng lahat, hindi sila nangangailangan ng pera ngayon. Nagkaroon sila ng mas mababang antas ng paglilinang, ngunit mayroon na silang ika-7 o ika-8 grade martial artist. Nais niyang makahanap ng ilang oras upang bisitahin ang mga ito at dalhin sila. Sinabi niya rin kay Lana tungkol dito. Hindi niya inakala na talagang dadalhin nila ang kanilang mga anak sa sandaling ito. Kataas-taasang mandirigma, alam natin kung ano ang nangyari kay Fernando. Ang mga puwersa na sumalakay sa kanya ay mga dayuhang puwersa, kaya nag-ambag pa rin siya sa bansa at nagdala ng kaluwalhatian sa aming lupain. Nagawa naming hanapin ang aming paraan dito dahil tinanong namin ang Diyosa ng digmaan, Lana, na bigyan kami ng mga direksyon. Nais naming lumapit at makita si Fernando, at dinala namin ang aming mga anak. Panipi. Ang ekspresyon ni Saray ay pinch nang magsalita siya tungkol kay Fernando. Sinimulan ni Red ang kanyang mga mata. Ang 2 bata ay bata pa, mga 2 o 3 taong gulang lamang. Mukha silang masungit. Kataas-taasang mandirigma, wala kaming nais na abalahin ka, ngunit nais naming makita siya. Huwag kang mag-alala. Matapos nating makita siya, aalis tayo sa loob ng 2 araw. Panipi. Nag-chime din si River, natatakot na hindi maligaya si Jackie sa kanilang hitsura. Nagbigay ng mapait na ngiti si Jackie. Nais kong dalhin kayong 2 sa loob ng ilang araw, aniya.
Naging abala ako dati, kinakailangang makilahok sa martial arts na kompetisyon para sa mga kabataan sa 8 pangunahing pamilya, at pagkatapos ay pagpunta sa 7 panganib upang maghanap ng kayamanan. Sobrang abala ako kaya wala akong oras upang makita ka. Napakaganda na nandito kayong dalawa ngayon. Panipi. Dito, tumahimik si Jackie bago magpatuloy, dahil narito ka, dapat kang manatili. Maraming chi dito. Maaari mong maayos na linangin ang iyong sarili dito. Mag-aayos ako ng tirahan para sa iyo, at ikaw ang magiging mga pinapahalagahan kung panauhin dito mula ngayon. Huwag kang mag-alala, hindi mamamatay si Fernando. Makakahanap ako ng isang paraan upang maibalik siya. Panipi. Maaari ba tayong tunay na manatili dito? Salamat, kataas-taasang mandirigma. Panipi. Ang mga ekspresyon ng Saray at River ay napuno ng tuwa. Siyempre, pretuhin lamang ang lugar na ito bilang iyong sarili, at sabihin sa akin kung may kailangan ka. Kukunin ko rin sila na magpasa ng ilang mga mapagkukunan ng martial sa iyo upang matulungan kang linangin ang iyong sarili. Sa ganitong paraan, sa oras na magising si Fernando, tataas ang iyong mga antas ng paglilinang. Hindi ba ito magiging mahusay kung maaari mo siyang sorprese? Panipi. Ngumiti si Jackie at nagsalita sa dalawa, oh, tama. At huwag mo akong tawagan na kataas-taasang mandirigma. Tinatawag ako ng lahat ng batang Master Jackie dito. Dapat mo akong tawaging Jackie o Young Master Jack. Alinman sa isa ay mabuti. Panipi. Salamat, Young Master Jack. Ngumiti si River, pagkatapos ay idinagdag niya, ngunit ang mga Diyos ng digmaan, Lana, at Ethan, ay nagsabi sa amin tungkol sa sitwasyon ng aming asawa. At regular kaming nakikipag-ugnay. Nasa Kawaila hilakbot na kondisyon siya ngayon. Natatakot kami, natatakot. Na hindi na siya makakabalik. Panipi. Kami ay may pag-asa hanggat hindi siya patay. Pinaikit ni Jackie ang kanyang mga kamao. Siyempre, mayroon lamang akong 1 taon at 7 buwan na naiwan. Ang Cryo Pearl ay marahil ay magtatagal lamang bago matuno. Ngayon, alam ko ang ilang mga kayamanan na maaaring makatipid sa kanya kahit papaano. Tiyak na mag-iisip ako ng isang bagay upang makuha ang mga ito kahit na kailangan kong punitin ang buong bansa. Panipi. Kabanata 1566. Ang sinabi ni Jackie ay inilipat ang parehong kababaihan na malapit sa luha. Si Saray Campbell, sa kabilang banda, ay mayroon pa ring mapait na ngiti sa kanyang mukha habang siya ay nagdadalamati. Say, hindi ito magiging madali dahil sinabi din ni Ethan Hayes na ang kailangan natin ay isang pang-4 na baitang na tableta, habang ang 2 pa ang mga mahahalagang item ay pang-3 baitang premium na masidhing damo. Nabasa lang namin ang tungkol sa ika-4 at pang-3 mga item sa grade mula sa sinaunang tome. Haha, hindi rin namin nakikita ang mga pang-3rd grade na mga item sa elementarya ng regular, hayaan ang 3rd grade premium at pang-4 na baitang na mga item. Panipi. Nag-chime si River Harris, Young Master Jack, alam namin na sadyang sinabi mo na upang aliwin kami. Huwag kang mag-alala, parehong si Sister Saray at ako ay malakas. Pagkatapos ng lahat, gumugol kami ng ilang oras sa larangan ng digmaan bago, at natutunan naming gawin ang mga bagay sa buhay at kamatayan ng madali. Itabi natin kung gaano kahirap para sa iyo na mahanap ang mga bagay na ito at nakatuon lamang sa tableta. May kakayahan ka bang maging isang pang-4 na baitang elementong alchemist sa 1 taon? Napakahirap. Panipi. Ang kanilang mga salita ay naging buntong hininga si Jackie sa loob dahil alam niya na tunay na ito ay isang mahirap na pag-asa. Una, ang pagkakaroon ng mga mahalagang item na ito ay isang issue. Pangalawa, kaya paano kung mayroon sila at pinamamahalaang nila upang mahanap ang lahat ng iba't ibang mga sangkap na kinakailangan para sa tableta. Siya ay isang pangalawang baitang intermediate alchemist, at ito ay isang napaka-nakakabagabag na paglalakbay upang maging isang pang-4 na baitang elementong alchemist. Siya ay tumatakbo palayo sa katotohanan ito sa lahat ng oras na ito. Maaari lamang niyang ulitin sa kanyang sarili, si Lana, at ang iba pa na ito ay gagana ng hindi mabibigo. Gayunpaman, ang pag-asa ng tagumpay ay kasing liit ng pagpanalo ng 5 milyong loterya. Oo, mahirap, ngunit susubukan ko ang aking makakaya. Tiniyak ni Jackie pagkatapos ng isang sandali ng katahimikan. Sige, itigil na ang pag-uusap tungkol dito. Hanggat buhay pa si Fernando, ako, si Jackie White, ay hindi sumuko sa kanya. Halika, hayaan mo akong dalhin ang lahat upang bisitahin siya. Panipi. Nag-isip si River ng isang bagay at idinagdag, bisitahin muna natin sila na upang matulungan niya kaming alagaan ang mga bata. Hindi namin nais na makita ng mga anak ang kanilang ama na nakahiga doon. Panipi. Tumanggaw si Jackie at mabilis na pinangunahan sila ng bundok. Inayos niya ang mga tirahan para sa kanila bago mag-order ng kanyang subordinate upang tipunin sina Lana, Ethan, at iba pang mga alagad.
Agad na sumulong si Lana at sinabi sa parehong kababaihan, "Sisters, pinlano naming kunin ang dalawa pagkatapos ng ilang araw. Hindi ko naisip na mahahanap mo ang iyong paraan dito. Panipi. Inalis namin ang lahat ng mga katulong sa aming bahay, at nagpasya akong sumama sa mga bata matapos talakayin ito sa iyong kapatid na ilog. Plano naming bisitahin si Fernando. Hindi namin siya nakita ng matagal ngayon, at namimiss namin siya ng masama." Panipi. Si Saray ay ngumiti ng mahina at sinabing, "Hindi namin nais na makita ng mga anak ang kanilang ama sa estado na iyon, gayunpaman, kaya tulungan kaming alagaan sila ng ilang oras, at titingnan natin mamaya." "Oo naman, walang problema." Sumang-ayon ito kay Lana. Hindi nagtagal ay pinangunahan ni Jackie ang dalawa na magbayad ng pagbisita kay Fernando. Nakaramdam si Jackie ng mga alon ng kapeiton sa kanyang puso nang makita niya kung paano kumilos sina Saray at River matapos nilang makita si Fernando. Ang dalawa sa kanila ay nakaupo sa tabi ng makapal na layer ng yelo at nagsimulang umiyak. Kabanata 1567. Hindi kailanman naisip ni Jackie na ang gayong taong hindi nag-iingat, isang tao na gumawa ng mahusay na mga kontribusyon sa Daxia, ay magtatapos sa ganoong sitwasyon at maalipan sa isang papel ng iba. Ito rin ay dahil sa ibang partido ay nagmamadali upang maakit si Jackie upang patayin nila siya. Kung hindi man, ang enerhiya ng buhay ni Fernando ay ganap na magkalat ng ilang oras sa paglaon hanggang sa hindi siya mai-save. Kahit na bumalik siya sa kanyang silid, si Jackie ay tumingin pa rin na napukaw ng isang malalim na nakasimangot sa kanyang mukha. Lumakad papunta si Selena papunta sa kanya at kinuha ang kanyang mga kamay sa kanya habang pinag-aralan niya ang kanyang ekspresyon. "Mahal, huwag bigyan ang iyong sarili ng labis na presyon, subukan lamang ang iyong makakaya. Hindi mo masisisi ang iyong sarili, naiintindihan mo ba? Kung hindi, natatakot ako na makakaapekto ito sa iyong kapangyarihan upang sanayin. Mahihirapan ito kung nakakaapekto ito sa iyong pambihirang tagumpay habang matutugunan mo ang mga hadlang na mahirap pagtagumpayan." Panipi. "Sige, naiintindihan ko." Tumanggo si Jackie at nagpatuloy sa pakikipag-usap kay Selena, sa pamamagitan ng paraan, "Selena, binigyan kami ng kabelos ng tubig na naglilinis ng tubig na sapat para sa 10 tao. Gumamit ako ng 4 sa mga bahagi tulad ng ibinigay ko sa aming ina at ang natitira ngayon. Mayroon pa ring sapat para sa 6 na tao, at naisip ko lang, dapat ba tayong magbiyahe pabalik sa gitnang lalawigan? Ipamahagi ba natin ang ilan kay Sharon, Tanya, at iba pa?" Panipi. Malumanay nang umiti si Selena. "Oo naman. Ginagamot nila kami ng mabuti, at hindi gaanong ginagamit upang mapanatili ang item na ito. Dapat kang bumalik at ibigay ito sa kanila, ngunit sa palagay ko ay babalik ako sa tren upang masira ko ang paunang yugto ng antas ng demigod sa lalong madaling panahon. Pagkatapos nito, makakaya kong lumipad. Mananatili ako sa bahay upang samahan ang aming anak na babae. Nakikipag-usap ako sa Saray at River nitong mga nakaraang araw din, dadalhin ko sila upang makilala nila ang mga puting pamilya." Panipi. Si Jackie ay panloob na ginhawa, hindi iniisip na ang kanyang asawa ay hindi kapani-pani walang pag-unawa. "Natatakot ako na hindi ka nasisiyahan dahil sa paninibugho dahil pinlano kong ipadala ito kay Sharon at sa iba pa." Gayunpaman, igulong ni Selena ang kanyang mga mata nang marinig niya ang sinabi ni Jackie. "Bakit ako magseselos? Lahat sila ay kamangha-manghang mga batang babae. Noong nakaraan, nais ng aking ina na makisali ka sa pamilyang George at Drake. Sino ang nakakaalam na ang puting pamilya ay talagang isa sa 8 pamilya ng anino at mayroon kang isang malakas na background?" Napangiti si Jackie. "Hindi ko naisip na bumalik ako sa puting pamilya balang araw. Una kong naisip na hindi na ako babalik sa puting pamilya sa buhay na ito. Sino ang mag-iisip na ang babaeng iyon, si Lily Lagorio, ang nag-imp sa paglalakbay ng lahat?" Panipi. Ngumiti si Selena at sinabi ng may malaking pag-unawa, "Napapagod ka na at sa ilalim ng malaking presyon kamakailan. Masarap lumabas at magpahinga." Panipi. "Huwag kang mag-alala, nakikita ko lang sila bilang mahusay na mga kaibigan. Babalik na ako sa lalong madaling panahon," ipinangako ni Jackie. Kinaumagahan, tumungo si Jackie para sa gitnang lalawigan sa kanyang lumilipad na tebak. Nababato ako. Wainta niya sa isang kafe na matatagpuan sa gitnang lalawigan. "Nagtataka ako kung paano ang taong iyon ngayon. Ang taong iyon ay hindi kailanman nakipag-ugnay sa amin pagkatapos na pumunta siya sa Gin City, ngunit narinig ko na sila ay napawi pagkatapos na masaktan nila ang isang malaking puwersa. Dapat ay ayos lang siya." Panipi. Si Yvonne, nakatabi niya, ay may isang nakangiting-ngiti. "Hindi ka dapat mag-isip ng labis, hindi ka pani-pani walang may kakayahang si Jack. Paano magiging karapat dapat sa kanya ang mga tao? Bukod doon, si Jackie ay may isang mahusay na relasyon sa kanyang asawa, kaya paano ito madaling maialog?
Hindi ba iyon ang taong nahulog natin? Panipi. Sinulyapan ni Tanya si Ivan at sinabing may isang mapait na ngiti sa kanyang mukha, pinsan, sa wakas ay kinilala mo rin na gusto mo siya. Palagi mong tinanggihan ito sa nakaraan. Panipi. Kabanata 1568. Sa hindi inaasahan, igulong ni Ivan ang kanyang mga mata sa Tanya. Gaano ka manggahas na magkomento sa akin kapag kumilos ka rin sa parehong paraan dati? Magaling kung ikaw ay matapang tulad ni Sharon. Kahit na siya ay nabigo, kahit papaano ay inamin niya, di ba? Panipi. Tumugon si Tanya, tama na siya ay may mas maraming mga bagay na dapat alalahanin sa kanya. Sino ang mag-aakala na si Jackie ang kataas-taasang mandirigma at nagkaroon ng napakalakas na kapangyarihan ng labanan? Wala pang balita o alingaw-ngaw tungkol sa kanya sa mga nakaraang buwan. Maaaring siya ay nabubuhay sa pag-iisa, kahit na. Panipi. Sa sandaling ito, talagang nakita ni Ivan na naglalakad si Sharon kasama ang isang tao sa mga kalye sa labas, at tila hindi siya kapani-paniwalang masaya. Tanya, tumingin doon. Hindi ba ang babaeng iyon na si Sharon? Bakit kasama niya ang isang lalaki? Panipi. Hoy, bakit mukhang pamilyar ang figure ng taong ito? Hindi maiwasang sumimangot si Tanya habang tinitingnan niya ang lalaki. Di nagtagal, ang dalawa sa kanila ay nagpalitan ng mga hitsura at sabay na bulalas, Jack. Oh, ito siya. Bakit siya bumalik? Biglang tumayo si Tanya at naglakad papunta sa pasukan ng kafe. Tanya, magiging masama ba sa atin na mag-barge lamang ng ganito? Magagambala ba tayo sa kanila? Si Ivan ay tulad ng panloob na nasa sabik habang sinundan niya si Tanya meekly. Ano ang kinakatakutan mo? Kami ay mabuting kaibigan kay Sharon, kaya bakit tayo mapahiya? Nais ni Tanya na makilala muli si Jackie, at ayaw niyang mawala ang ganoong pagkakataon matapos na makita siya muli. Bagaman alam niya na walang damdamin si Jackie para sa kanila, masisiyahan pa rin siya kahit na muling makipag-usap kay Jackie. Jack, Sharon. Huminto si Tanya at tumawag sa kanila matapos na magpatakbo ng ilang mga hakbang pasulong kasama ang kanyang mga bodyguard. Tumalikod sina Jackie at Sharon ng sabay, tila nagulat. Jack, ikaw talaga. Bakit ka bumalik? Natuwa si Tanya nang makita niya na ito ay si Jack. Bago maipaliwanag ni Jackie, nag-cheer si Sharon, ang dalawa sa amin ay malapit nang maghanap para sa iyo. Sino ang mag-iisip na magkikita tayo sa mga lansangan? Bumalik na si Jackie at pumunta upang bisitahin ang aking bahay, at handa siyang pumunta sa iyo. Panipi. Totoo ba iyon? Alam mo pa rin na dapat mo kaming bisitahin. Sinusuot ni Tanya ang hitsura ng hinala pa ay naramdaman pa rin sa loob. Kahit na naisip ng taong ito bilang isang kaibigan, mas mahusay na maalala niya siya kaysa makalimutan siya. Siyempre, mayroon akong isang bagay na nais kong ibigay sa lahat. Ngumiti si Jackie. Ito ay nangyari lamang na mayroon akong isang mahalagang item na sapat para sa isang pares ng mga tao, kaya naisip ko ang tungkol sa iyo. Iyon ang dahilan kung bakit ako bumalik, handa akong ibigay sa iyo. Panipi. Talaga, napakaganda na naaalala mo pa rin kami, ang iyong mga dating kaibigan. Nagsalita si Ivan na may isang roll ng kanyang mga mata. Huli na, bakit hindi tayo maghanap para sa isang lugar na maghapunan? Panipi. Sige, ito ang magiging paggamot ko. Pumunta tayo at maghanap para sa isang lugar na makakain. Makakakuha kami ng mga dating beses sa paglipas ng pagkain. Tumango si Jackie. Sa lalong madaling panahon natagpuan ng grupo ang isang hotel at inutusan ang isang mesa na puno ng pagkain. Kabanata 1569. Sa pamamagitan ng paraan, Jack, narinig namin ang mga balita na nagpunta ka sa Jean City nang umalis ka at din ang tinatawag na lunok na lungsod, di ba? Nagtanong sa mausisa na Tanya minuto matapos silang maghukay sa kanilang pagkain. Tumango si Jackie habang pagkatapos ay naibalik niya ang ilan sa mga kaganapan na nangyari sa ilang araw habang umiinom. Matapos silang mag-usap, kumuha siya ng 3 maliit na bote ng porselana at inilagay ito sa harap ng 3 kababaihan. Ito ang nabanggit ko. Ito ay isang mahalagang item na may kakayahang linisin ang katawan at gawin kang isang martial artist, na nagpapahintulot sa iyo na sumali sa paglalakbay ng pagsasanay, ang tubig sa paglilinis ng buto ng buto. Idagdag lamang ito sa mainit na tubig at ibabad ang iyong sarili sa tubig ng kalahating oras, ngunit pinakamahusay na kung ang iyong dalaga ay maaaring bantayan sa tabi mo dahil maaaring masaktan ito sa paglipas ng panahon. Natatakot ako na maaaring maipasa ang mga batang babae dahil sa sakit. Panipi. Hindi mahalaga kung ito ay masakit o hindi. Masarap na makapagsanay. Kinuha ni Tanya ang maliit na bote ng porselana sa harap niya habang sinunog ang kanyang mga mata nang may pagpapasya. Oo, hindi mahalaga kung gaano ako katindi hanggat maaari akong sanayin. Ang pagiging isang grandmaster sa isang lugar tulad ng gitnang lalawigan ay nangangahulugang hindi lahat ay maaaring panggulo sa akin.
Si Ivan ay pantay na masaya at tumingin tulad ng fired up. Mayroon pa akong 3 higit pang mga bote dito, kaya lahat ay dapat kumuha ng isa pang bote bawat isa. Ang mga hindi masyadong luma ay dapat magamit ito. Maaari mo itong ibigay sa iba sa hinaharap. Kinuha ni Jackie ang natitirang 3 bote at inilagay ito sa mesa. Masyado itong isinasaalang-alang kung paano mahalaga ito. Nagbibigay ka pa sa amin kapag binigyan mo na kami ng isang bote. Nagsalita ng abashed Sharon. Inisip ito ni Tanya at sinabing, tama iyon, Jack. Hindi mo ba kami tinatrato ng kaunti? Sa pamamagitan ng paraan, alam ba ng iyong asawa ang tungkol dito? Hindi ba siya maligaya? Panipi. Haha, tama, sinabi ko sa kanya ang tungkol dito. Kayo ay maaaring kunin ang lahat. Inihanda ko rin ang isang kopya ng martial art technique, ilang mga masiglang damo, at iba pang mga item. Dapat sapat na para sa lahat na magsanay ng 1 hanggang 2 taon. Ngumiti ulit si Jackie at kinuha ang material na pagpapahusay ng martial bago ibigay ito sa 3 sa kanila. Jack, ikaw? Napakaganda mo sa amin. Hindi ko alam kung paano pasalamatan ka. Lumapit si Sharon kay Jackie na may pamumula sa kanyang mukha at sinabing, maaaring mahirap para sa amin na magkita sa hinaharap. Maaari ba akong yakapin? Panipi. Si Jackie ay orihinal na nais na tanggihan ang mungkahi ngunit nabigo siya habang siya ay nahit sa inaasahan ni Sharon na walang kamali-mali na ekspresyon. Gamit nito, tumayo siya at inunat ang kanyang mga braso. Lihim na nasisiyahan si Sharon. Agad siyang sumugod sa mga braso ni Jack at niyakap siya ng mahigpit. Makalipas ang ilang oras, nadama ni Sharon ang kagalingan ng kahihiyan sa kanya na nagpabalik sa kanya ng isang flushed face. Ako, gusto ko rin ng yakap. Biglang tumayo si Tanya at nagalit ng galit, yakapin agad si Jackie. Nag-aalangan pa rin si Ivan nang makita niya kung paano naging aktibo si Tanya. Tiningnan niya ang baso ng alak sa harap niya bago ibuhos ang isang buong baso ng alak para sa kanyang sarili. Ibinagsak niya ang lahat sa isa bago tumayo. Maaaring hindi na natin siya makita sa buhay na ito sa sandaling umalis siya. Gusto kong yakapin din ang kataas-taasang mandirigma. Panipi. Nahiya si Jackie, ngunit maaari lamang siyang tumayo doon at hayaang lumingon ang 3 kababaihan sa yakap sa kanya. Lahat ng tao ay may kanilang patas na bahagi ng inumin bago sila umalis sa hotel. Ipinadala din ni Jackie ang 3 sa kanilang bahay bago gumugol ng gabi sa hotel. Kinaumagahan, iniwan niya ang gitnang lalawigan sa kanyang lumilipad na taybak. Hindi maiwasang tumigil si Jackie nang lumipad siya patungo sa gilid ng gitnang lalawigan. Tumalikod siya at sumulyap sa pamilyar na lungsod. Inaasahan ko na ang 3 sa iyo ay makakahanap ng isang tao na angkop para sa iyo at minamahal ka ng 3. Kabanata 1570. Hindi nagtagal ay umalis si Jackie sa gitnang lalawigan at pagkatapos ay bumalik sa puting pamilya. Pagkatapos bumalik sa puting pamilya, pinag-aralan niya ang bola ng bato sa loob ng 2 araw. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang niya naabot ang rurok ng tunay na lupain ng Diyos, ngunit napakalakas din sa kaharian na ito. Sa makatuwid hindi na kailangang linangin, at kung ano ang mayroon siya ay maraming oras. Sa kasamaang palad, pagkatapos pag-aralan ang bola ng bato na ito sa loob ng 2 araw, wala siyang matutunan mula rito maliban sa katotohanan na nasisipsip nito ang nakapalibot na aura sa lahat ng oras. Mukhang dapat akong pumunta sa angkan ng banal na hari at magtanong, kahit na natatakot ako na kung magpadala ako ng isang tao upang magtanong, walang magiging kapaki-pakinabang mula sa pagtatanong na iyon. Hindi mapigilan ni Jackie ngunit ngumiti ng mapait pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Wala siyang oras, hindi siya naglakas loob na patuloy na maantala, kahit na naantala niya ang isa pang araw, si Fernando ay mas mapanganib. Nagpaplano ka bang mag-isa, o mas maraming tao ang kasama mo? Mapanganib ba ito para sa isang tao? Paano kung, pagdating ng oras, ang mga tao mula sa angkan ng banal na hari ay nais na agawin ang iyong bola ng bato na iyon, ano kung gayon? Panipi. Pagdinig ng mga salita ni Jack, nagtanong si Selena na may ilang pag-aalala. Mag-iisa lang ako, huwag mag-alala, na ang sekta na hari ay mayroon ng 3 itlog sa kanilang mga kamay ngayon, hindi na kailangang kunin ang isang ito mula sa akin, bukod sa aking kasalukuyang lakas, hindi iyon madali para sa kanila panatilihin ako doon. Panipi. Ngumiti si Jackie, nang pumunta siya sa Blackwind Island dati, ang kanyang kaharian ay hindi pa lalo na matatag, hindi pa niya lubos na inangkop ang bagong nadagdagan na kapangyarihan sa kanyang katawan, ngunit kahit na, madali niyang pumatay ng malakas na tao sa Peak True God Realm Cultivation. Ngunit ngayon na ang kaharian ng kanyang ay mas matatag, at ang kanyang kapangyarihan sa labanan ay ilang mga puntos na mas malakas. Kaya kahit na siya ay nag-iisa, wala siyang kinakatakutan. Bueno,
Ang iba pang partido ay naghahawak ng mga 3 bola ng bato na halos 20 araw ngayon, tama, at sa napakaraming tao sa kanilang banal na sekta ng hari, dapat mayroong higit sa 1 tao na nakatitig sa mga bola ng bato, kaya mabuti para sa iyo upang pumunta at magtanong. Panipi. Sinabi ni Selena pagkatapos mag-isip tungkol dito, tumango siya. Sa tanghali kinabukasan, sa sekta ng banal na hari. Maraming mga matatandang lalaki, lahat ay nakatitig sa 3 bola ng bato sa harap nila, patuloy na pag-aralan ang mga ito, at pagkatapos pag-aralan ang mga ito sa kalahating araw, isa-isa, patuloy silang nanginginig ang kanilang mga ulo. Uy! Walang gaanong pag-unlad, maliban sa pag-alam na ang bola ng bato na ito ay maaaring aktibong sumipsip ng aura, walang ibang mga pahiwatig, ang mga kakaibang runes dito, hindi natin mababasa ang mga ito, ang mga pattern na ito ay konektado sa kanila, maaaring itong maging isang uri ng pagbuo, di ba? Panipi. Ang unang elder ng banal na angkan ng king, pagkatapos ng pagtingin, hindi makakatulong ngunit mag-isip. Master, isang pangkat ng mga tao ang lumabas sa labas, na nagsasabing hinahanap kanila, mayroong 80 o 70 tao dito, bawat isa ay may antas ng paglilinang na hindi mababa. Sa hindi inaasahan, sa sandaling ito, ang ilang mga alagad ng sekta ay lumipad at agad na naiulat. Maraming tao. Sinabi ba nila kung anong uri ng mga tao sila? Panipi. Sumimangot si Master Yates at agad na inalis ang bola ng bato na inilagay sa tuktok ng mesa. Tumawa ang unang nakatatanda at sinabing, hindi na kailangang hulaan, marahil ang mga tao mula sa ibang mga kapangyarihan ng pamilya, kamakailan lamang ay palaging may mga tao na darating, na nais na tanungin ka kung may sinaliksik ka. Hehe, mayroong kahit na ilang mga pinuno ng pamilya ng pangalawang klase, pribadong hinahanap ako para sa tsaa. Tulad ng para sa layunin, umaasa lamang na makakuha ng isang glimmer ng impormasyon. Pagkatapos ng lahat, ang anumang kaunting impormasyon tungkol sa tunay na lupain ng Diyos ay medyo sensitibo. Panipi. Hindi. Kahit na ang iba pang mga angkan o sekta ay bumisita, karaniwang hindi sila kasama ng napakaraming tao, nakakahiya din sa kanila na sumama sa maraming tao. Kahit na nais nilang bantayan laban sa aming banal na angkan ng hari, kung gayon dapat nilang hayaang maghintay ang iba sa bundok na hindi kalayuan. Hindi na kailangang sumama sa napakaraming, hindi sa banggitin ang napakaraming mga eksperto. Panipi. Si Master Yates, gayunpaman, umiling-iling. Ang taong dumating upang iulat ang balita, gayunpaman, ngumiti ng mapait at arched ang kanyang kamay sa karamihan. Master, sinabi ng ibang partido, malalaman mo kung sino siya kapag nakita mo siya, na nagsasabi ng isang bagay tungkol sa pagiging isang matandang kakilala, siya hindi ka lang nakita ng maraming taon, kaya siya ay bumisita sa iyo. Panipi. Isang matandang kakilala. Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.